Okay, so ito yung ating next na tutorial. So i-check pa natin or configure tayo ng user risk and policy. So ipapaliwanag na rin natin hanggat sa makakaya ko. Ayun, so yan, so yung risk policy makikita natin dito sa ID protection then risk users. Ayan, so yan. So dito sa identity protection, user risk policy or sign in risk policy. User risk, ibig sabihin ito yung parang kung yung user mismo ay parang na-compromise. So ano mga palatandaan nung na-compromise sila? And like for example, may na-leak yung credentials ng users. Yun, so parang may na-compromise. Tapos hindi kaya parang may activity, yung pagla-login ay may pattern. Yan, kung nag-login sila dito sa lugar na to, nag-login sila dito sa Cavite, sa Las Piñas, parang patalon-talon. So parang ina-analyze nila yan. So itatag yan as user risk. Ayan, so yung mga level yan eh. Pag sinasabi nating low level, parang small anomalies lang yung parang nag-sign in sa location na to, sa ibang location, pero wala namang ibang activity na nangyayari. Nag-sign in lang siya, tapos normal lang na access sa Outlook, ganun. Tapos hindi kaya yung medium naman, yan, ito siya. So sige, paliwanag natin yung risk. So before that, try natin so yung yan, so ito medyo ano na to medyo luma na. So dito na mostly sa conditional access yung kanilang pag setup nito. So pero dito sa test natin, ito yung ngayon ito pa lang. Meron na rin sa conditional access. So mas maganda sa conditional access tayo mag maneuver. So yan, so paano gumawa ng risky users? New policy lang. So sabihin natin risky users, so, lahat na. So yan, pwede natin groups like yung mga IT or HR, yung mga work from home. Yan. And so target resources, yung lahat na rin sa cloud, o sabihin natin Office 365 na lang. Yan, select, tapos ito yung mga conditions. Ito yung dito nila ni-migrate na. So configure natin. So yes, so like for example, medium, user risk medium, ibig sabihin like may indication, malakas na indication na yung identity or yung account mismo ng user ay na-compromise. Like for example, nag-login siya dito sa Cavite, tapos mga 5 minutes ay nag-login siya sa Baguio. So imposible na makakag-login siya doon sa with the span of 5 minutes, 'di ba? So pag ganun, itatag yun as medium risk. So yan, conditions. Tapos anong gagawin natin kapag ganun, kapag nag-login siya ng meron parang na na-compromise na yung account ng user in medium level. So ano ba gagawin natin dito? Yun sa access control. Yan, pwede natin i-check lahat to. I-require natin sila ng multi-factor.
require natin siya yung mag compliant, require approved client, require a protection, lahat na. Yan, mas kapag require password change, yun na yan, lahat na yan. So yun, so require natin sa password change. Select. Yan, so may error siya, oh. Require password change grant. So dapat daw lahat ng yan, so lahat ng resources. So sige, natin lahat, all resources from cloud. Yan. May warning kasi siya, don't lock yourself out. We recommend applying a policy to a small set of users to verify if it behaves as expected. Siyempre, i-exclude natin yung account natin. Yung si James Smith. Ay, sorry. Si James Smith. Exclude natin. Si James Smith. And itong si ating select training. On natin. Pwede naman report only muna. Pero on na natin para na yung account natin. Secured na. Pero at the same time, itong si John Smith at si Lynn's training, para secure na rin sila kasi naka-disable yung default security ko So, ibig sabihin parang naka-disable din yung MFA. So, ngayon, pero sa pagkakaintindi ko ay authentication, multi-factor authentication. May policies na dito na lahat ng So, gawa rin tayo ng conditional policy. Sa mga global admin na lagyan ng MFA. Okay? So, gawa tayo ng group muna. So, gawa tayo ng groups. May groups na dito na na systems engineer. So, i-add natin dito si John Smith at si Chris Api. Tsaka yung ating owner account training, select fresh. Yan. So, yung group na to para safe, enable natin yung MFA. So, yan. Gawa tayo conditional access policy again. Punta tayo dun sa conditional access. So, policies. Meron na tayong risky users. So, new policy. MFA for all systems engineer. And so, group. Users and group. Yung systems engineer. Select. Target lahat na. All resources. Yan. So, wala din, huwag tayo maglagay ng network, conditions, and grant access na lang. Require multi-factor authenticator. Okay, so select natin to. So, on natin. And create. Yan. So, medyo para safe na yung ating mga global admin accounts. So, yun. So, ganoon lang po sa risky users. Ngayon, ang paggawa ng risky users ay nasa conditional access, policies. Ayan. Review ko lang ulit. So, all resources. So, mas maganda, kung lahat ng resources, mag-exclude tayo ng mga sysadmin kasi baka ma-lock yung account nila. Matagas risky users.
pero safe naman yung may layer of security naman yung mga sysad natin kasi naka-MFA naman. Ayan, so conditions, risky users, pag medium, ibig sabihin parang yan, medium. One of example is that login sila dito tapos login sila sa ibang lugar na in the spans of short hour or short minutes. So yan, and ginawa natin ay require password change kapag ganun mangyari. So save. Kung ganun na ang ating risky users. How about yung sign in users? Isa din yun. So gawa rin tayo ng conditional access policy sa sign in users naman, risky sign in risk lang. Dito na idagdag na lang natin dito siguro sa ating policy, fresh risky users, siguro idagdag na lang natin dito. Okay, so hindi siya pwede, tag-iisa lang talaga, so i-edit natin to. User risk policy, medium yung ating standard. So sa sign in risk policy naman na gagawin natin ganoon din, sign in risk medium din risk policy. So users lahat, exclude natin yung systems engineer. So target resources lahat, conditions ito na yun, sign in risk yes, medium. Yung sign in risk naman, kinaibahan naman dito ay like for example may nag-attempt na login or may mga suspicious login, so involved naman dito sa pagla-login ng account. Yung user risk naman involved sa buong identity ng account, kung na-compromise, ganun. So yung sign in, parang yung pagsa-sign in lang, may mga patterns ng hindi maganda, suspicious patterns pa. So yung medium siya kasi like for example nag-login siya sa from anonymous IP, ibig sabihin yung mga IP na hindi mo hindi kilala IP, suspicious IP siya, gumagamit ng mga tools like VPN or TOR na browser, or di kaya may mga device na hindi kilala. So makikita naman yun natin sa sa insight or sa sign in logs ng user. Yung makikita ka dun kung anong device, kung anong IP. So yun, so kung makikita niyo na parang suspicious IP ito o gumagamit ng VPN or TOR browser, hindi kaya device is parang hindi kilalang device, so ito yung gagawin ng policy. So gagawin ng policy, done. And so since medium lang yung gagawin natin is i-require lang natin siya ng multi-factor authentication. So yun, so exclude naman natin yung system engineer, lahat ng users. So require natin so yun yung gagawin ng policy. Exclude na nga So create. Yan. So medyo safe na yung natin, yung mga accounts natin.
Okay, so yun lang po sa sign in and user risk policy. So naway may matutunan tayo. And thank you so much. Bye.